Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga taga-subaybay, saan man panig kayo ng mundo, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Alam nyo na po ba yung balita? Starting September 29, so petsa yan sa US pansamantala po na magiging dalawa ang buwan na iikot sa ating planeta. Yes, tama po kayo sa inyong narinig, madadagdagan po ang ating buwan na umiikot sa mundo dahil po may isang asteroid na papalapit ngayon sa mundo para umikot sa ating orbit. So kapag pumasok siya sa orbit ng Earth, iikot siya doon kasabay ng buwan at magiging isang mini moon o munting buwan. Meron pong dalawang dahilan daw kung bakit biglang papalapit itong asteroid na ito sa ating planeta. Ang sabi po ng mga scientists, pwedeng ito daw ay naitulak ng isang heavenly body papunta sa atin. Or pwede rin naman na ito po ay hinatak ng gravitational pull ng Earth papalapit. Kumbaga, sinasabi nila na mismong Earth daw ang humila dito. At dito ngayon nakatutok ang maraming mga scientist ng NASA dyan sa Amerika. Dahil once na pumasok na nga po itong asteroid na ito sa ating orbit sa Lunes, again, iikot po ito sa ating orbit kasabay po ng sarili nating buwan. At kumbaga magiging secondary moon ayon sa mga scientist. Pero wag po kayong mag-alala mga kababayan dahil sabi naman po nila 2 buwan lang naman or 2 months lang naman ang itatagal nitong asteroid na ito dyan sa orbit at aalis din po ito. So para mas maliwanagan po kayo, narito po ang ilan sa ating mga balita. Pansamantalang magkakaroon ng ikalawang buwan o second moon ang Earth ayon sa mga scientist. Mabibihag ng gravitational pull ng Earth ang isang maliit na asteroid at saglit na magiging mini moon. Tinatayang mangyayari ito sa September 29 at mananatili ang space visitor ng ilang buwan. Gayunman, makikita lamang ang mini moon sa pamamagitan ng professional telescope dahil sobrang liit at dilim nito. So is the Earth getting a second moon? Kind of. Starting later this month, a rare mini-moon is going to briefly orbit our planet and then go off on its way. Not all relationships can last forever, and this one has an expiration date, November 25th, according to scientists. So I know what you're thinking. What on earth is a mini-moon? We're going to let an expert explain. A mini-moon is any asteroid that is temporarily captured by the Earth. So for this case, we're going to have a mini-moon for about 2 months as this asteroid makes one loop. And then once it's moved on, once it's no longer controlled by our own gravity, it will go back to being just a normal asteroid. This asteroid, called 2024 PT5, is 33 feet long and billions of years old, but was only recently discovered. The thing is, asteroids, especially small ones like this, are hard to spot in our night sky. Usually, they're dim and moving very fast. You'll really only be able to see this one, even when it gets close, with professional equipment. And you may be wondering if this thing, the size of a small trailer home, is getting near enough to Earth that it will be redirected by our very gravity. Could it hit us? Scientists promise that won't happen. This one is coming not even within the orbit of our normal regular-sized moon. And even if it did at 33 feet across, if it were to impact the Earth, it would blow up in our atmosphere. It would be a tremendous explosion. It would be roughly the equivalent of a nuclear bomb going off, but in our upper atmosphere. We've actually had mini-moons before, in 2022 and in the 80s, but they're super rare, and now we'll get one more. For just 2 fleeting, glorious months, it will orbit around us. Not a honeymoon, just a mini-moon. And then, once time is up, it will zoom away. So ayan po mga kababayan, aalis din itong moon na ito sa orbit ng Earth by November 25 ayon sa mga scientists. Actually, August pa lang, natuklasan na ng mga scientists itong papalapit na asteroid na ito at nagulat na nga lang sila nung makita ang direksyon nito na papasok nga sa orbit ng mundo. Ayon sa mga scientists, itong asteroid na ito ay nanggaling daw po dun sa tinatawag na Arjuna Belt. Ang Arjuna Belt po, ito po'y parang para sa inyong kaalaman, ito po'y grupo ng mga asteroid na umiikot sa araw. So, doon po galing yung
asteroid na ito na magiging pansamantalang secondary moon ng ating mundo. Ngayon, marami na naman mga espekulasyon na lumalabas na ito ay may kaugnayan sa rapture, sa katapusan ng mundo, sa second coming of Jesus Christ. Kesyo may mga prophecy daw na lumalabas previously na naiprophesy daw na magkakaroon ng 2 buwan na iikot sa Earth. Our global prophet, Prophet Abel T. Boma, gave a prophetic word concerning 2 moons that will appear on Earth. Siyempre yan, normal naman yan. Lagi naman kapag merong mga uncommon na fenomeno na mangyayari sa mundo, naglalabasan yung mga ganyan, ano? Pero wag po kayong mag-alala mga kapatid, mga taga-subaybay, dahil napakaliit lang nitong asteroid na ito para maapektuhan niya ang behavior ng mundo. Ang sukat lang po nitong asteroid na ito ay 36 feet o kasing laki po yan ng isang building na may 3 palapag. So napakaliit niyan kung ikukumpara mo sa size ng tunay na buwan natin. Yung ganong klaseng object or ganong kalaking object, hindi po yan makakaapekto sa gravitational pull ng mundo. Maliit yan para makaapekto ng klima. Maliit yan para mag-produce ng tsunami or malalaking high tide sa mundo. Maliit yan para hilahin palabas ang mga lava sa loob ng bulkan. Actually, hindi mo nga basta-basta makikita yung secondary mo na yan, malibang gumamit ka ng napakalakas na uri ng telescope. Yung tipo ng mga telescope na may diameter na 30 inches with CMOS detector. So high-tech na telescope lang ang makakakita niyan sa sobrang liit. At pangalawang rason para hindi kayo mag-alala na pwede itong makaapekto sa nature ng Earth is that hindi ito ang unang beses na nangyari po yung ganitong phenomenon sa mundo, no? Na may pumasok na asteroid at naging secondary moon. In fact, may isang asteroid na kung tawagin ay 2020 CD3 ang nag-orbit na rin sa mundo ng ilang taon hindi lang ilang buwan, ilang taon siya nag-stay dito sa mundo hanggang sa umalis na lang siya sa orbit ng Earth noong 2020. And then noong 2022, meron na namang pumasok na asteroid para mag-orbit, yung tinatawag na 2022 NX-1 na asteroid at naging mini-moon din sa Earth. Actually, itong 2022 NX-1, nakapunta na rin ito sa Earth una pa noong 1981. So, kumbaga, bumalik lang siya noong 2022. So, itong asteroid na papasok at mag-orbit sa ating planeta sa Lunes, aalis din ito after 2 months. At babalik po ito by 2051 kung sakaling hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus, So, ang tanong, may sinasabi ba ang Biblia tungkol dito? Dapat ba nating ituring na ito ay palatandaan na malapit na ang Panginoong Jesus? Actually, wala pong sinasabi ang Biblia na bago dumating ang Panginoong Jesus or bago mag-rapture, magiging 2 ang buwan na iikot sa mundo. Wala pong ganun. Ang sign na ibinigay ng Biblia na mangyayari sa kalawakan bago dumating ang Panginoong Jesus ay yung sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Ito, basahin natin Ang sabi ng Biblia, at nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. So ang sabi, pag binuksan na yung ika-6 na tatak, once the 6th seal has been opened, magkakaroon daw po ng malakas na lindol, ang araw ay iitim na gaya ng buhok na maitim, ang buwan ay magiging kulay dugo. So ito po yung makikita natin o mga dapat nating asahan ng mga senyales diyan sa solar system bago dumating si Kristo. Kapag nangyari po yan, asahan nyo na talaga, patapos na po talaga ang mundong ito. So baka may magtanong, Brad, sabi mo, nasa pang-6 na tatak yan. Nasa pang-ilang tatak na ba tayo ngayon? Actually, tayo po ay nasa ika-5 tatak na po. Ano po bang meron sa ika-5 tatak? Ang sabi po ng Apokalipsis dito sa Revelations chapter 6 verse 9, at nang buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi,
Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi, magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin namang gaya nila. So, ang sabi, dyan daw sa ikalimang tatak, which is what we are now, ito po yung panahon na yung mga pinatay noon, yung mga pinatay noon dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung mga inusig, yung mga sinunog ng buhay, yung mga pinahirapan hanggang sa pinatay dahil sa kanilang pangangaral, humihingi na daw sila ng hustisya sa Diyos. Yan po yung nangyayari sa ikalimang tatak, humihingi na sila ng hustisya sa Diyos. Yung mga kaluluwa ay dumadaing ng hustisya sa Diyos para ipaghiganti sila doon sa mga pumatay sa kanila. Pero take note, this is not a literal event. Hindi po ito literal na mga pangyayari. Hindi literal na may kaluluwang dumadaing ng hustisya sa Diyos. Kasi itong mga namatay na ito, hindi naman yan literal na makakapagsalita sa Diyos Hindi sila literal na nakikipag-usap sa Diyos. This is a symbolical event, a figurative event. Dahil ang sabi sa Biblia, sa Ecclesiastes 9:5, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi na magpakailanman sa anumang mga bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. So meaning, yung mga patay, wala silang alam. They can't do anything. Even to speak with God, even to make a prayer for God, wala silang magagawa dahil sila'y patay. Yung kanilang emosyon, yung kanilang awareness, wala, absent yan. So kaya itong sinasabi sa Revelation ng mga kaluluwang dumadaing ng hustisya sa Diyos, this is symbolical, this is not a literal happening. Parang yung nangyari kay Abel. Kung pamilyar kayo sa nangyari kay Abel, di ba pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain. At ang sabi, yung dugo ni Abel ay humihingi ng hustisya sa Diyos. But it doesn't mean na yung dugo ni Abel ay nagsasalita literally. Yun po ay metaphorical or figurative. Ganon din po itong mga kaluluwang sinasabi sa ikalimang tatak, They are symbolically asking justice from God. At ang sabi ng Diyos, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng inyong mga kapwa alipin at ng mga kapatid ninyo na mga papatayin na manggaya ninyo. So, meron pang mga katulad nila na papatayin in the future. Kumbaga may second batch of persecution na sa mga nangangaral ng katotohanan at papatayin din silang gaya ng mga pinatay nung una. So, magaganap po yan kapag ipinatupad na po yung mark of the beast na ang sino mang hindi tatanggap nito ay papatayin. So, itong ikalimang tatak kung saan nandito tayo ngayon, kung saan nandito ang panahon natin ngayon, matatapos po ito kapag ipinatupad na po yung mark of the beast at marami na pong mga mangangaral ng Diyos ang ipinapatay. At kapag natapos na nga po yung fifth seal o yung ikalimang tatak, doon na po bubuksan yung ika-anim na tatak. Diyan na po makikita natin yung matinding pagbabago sa solar system, yung pagdidilim ng araw, yung pagiging kulay dugo ng buwan, yung pagsambulat ng mga bituin na parang malalaglag na malalaglag dito sa lupa. So ganyan po yan mga kapatid, So again, wag po kayo mag-alala dito sa sinasabi nila na magkakaroon ng pangalawang moon na iikot sa mundo. Wag ninyong gawing big deal yung second moon na yan dahil hindi po yan makaka-apekto sa behavior ng mundo dahil napakaliit lang yan. Again, yan po ay kasing laki lang ng building na may 3 palapag. Maliit lang yon to affect the earth, Sa halip, ang dapat nating gawin is patuloy tayong manalangin sa Diyos, sambahin siya sa espiritu at katotohanan, at hingin ang kanyang gabay upang tayo ay ingatan sa anumang sakuna
na darating pa sa ating mundo habang papalapit na papalapit ang panahon. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood and to God be the glory.